sa 5,000 residente ang apektado ng sunog sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Siksikan sa mga evacuation center ang mga nasunugan na nananawagan ngayon ng tulong. Malawak na kulay itim at abo ng bato at sunog na bakal ang iniwan ng malaking sunog sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City na umabot sa general alarm. Sa loob ng 4 na oras mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 kagabi nang lumalagablab na apoy. Halos 5,000 residente ang nawala ng bahay. Mapalad pa rin walang buhay na nawala pero wala rin kabuhayang itinira. Ganun po talaga eh. Walang magagawa. At least buhay, ano? Opo. At least nabuhay. Umaga pa lang kanina namumulot na ng pwede pang pakinabangan si Joanne. Naibebenta niya ang mga sunog na yero sa halagang 2 pesos kada kilo. Ganon din ang bariyang pangsimula ng mga kapitbahay niya. Masakit pa sa dibdib ang usok sa kanilang paligid dahil alas 10 lang kagabi tuluyang naapula ang apoy. Ang karamihan sa mga babae at mga bata ay nasa hardin ng Pag-asa, ang isa sa 3 evacuation centers na itinalaga ng lokal na pamahalaan. Dito ang bagsakan ng tulong para sa mga nakapagparehistro at nakakuha ng Disaster Assistance Access Card. Informal settlers ang mga biktima at marami sa kanila ay dayo sa Mandaluyong at nangungupahan lang sa mga hindi pa nga taga Mandaluyong. Alam niya ng City Social Welfare Office pero sa trahedya wala raw silang uuriin sa pagbibigay ng tulong. Renter usually ang nagsasagot niyan. Sinong may-ari ng bahay? Si ganito, nakatira po siya sa Bulacan. Oo. Ay, nagparentahan pala ito. Ang tawag niyon, aho ka kaagad. Absentee house owner. Basta nasunugan, ang patakaran, basta nasunugan ka, tutulungan ka. Maraming bata ang hindi nakapasok sa eskwela at nananawagan ng tulong na school supplies. Ang batang ito na may sa paglalaro pa sa evacuation center na disgrasya, kaya itinakbo ng ambulansya. Sa mga darating na araw, kung magtatagal pa sila sa masikip na lugar na ito na walang sapat na bubong at palikuran, susunod na problema ang kakalat na sakit.